my God! Anong ginagawa ko dito sa loob ng ospital? Nataranta ako nang makita ko ang nakakabit na dextrose sa kanang kamay ko. Diyos ko, para na akong mababaliw. Ang huling pagkakaalam ko ay ang pakikipag-argumento ko kay Lander at dahil sa matinding emosyon ko ay hindi ko na alam ang kasunod na nangyari. Hindi na ako natutuwa sa nangyayari para sa sarili. Pati mental health ko ay naapektuhan na nang mag-cruise muli ang landas namin dalawa ni Lander. Gusto kong umalis sa hospital bed pero may nakakabit na dextrose at may mga machine pang nakalagay sa gilid ng kama. Bakit may paganito pa? Hindi pa naman ako naghihingalo. Napansin kong naka-hospital gown din ako. Ano ba nangyari sa akin? Wala pa akong kasama dito kaya hindi ko alam kung malala na ba ang kalagayan ko. Uy, sad ka talaga, Lander. Dinagdagan mo lang talaga ang galit ko sa'yo. Ilang sandali pa akong natutuliro sa buhay nang bumukas ang pintuan at walang kaabog-abog na pumasok sa Lander na mukhang nagmamadali dahil hinihingal pa ito. Agad na nagtama ang mata namin dalawa. May kasunod sa kanyang isang doktor. Napaawang alabi ko nang makita ko kung sino iyon, si Doc Lester. Hey Tina, long time no see. Masayang binati ako ng gwapong doktor. Matagal na nang huli ko itong nakita. Panahon pa na hinahanap ko si Lander sa kanilang headquarters. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko, kung babatiin ko ba o susungitan dahil naalala ko na naman ang nakaraan na pambabaliwala nila sa akin ng Bratsavu. Are you feeling better now? You're not dizzy or short of breath anymore? Yeah, mahina ako sagot. Napataas ang isang kilay ko nung nagtanong si Lander kay Doc Lester. What exactly happened to her? Is she sick? Or is there something wrong that I should know about? May pag-aalala ang boses ni Lander na ikinatayo ng buhok ko sa batok. Uminit ang puso ko sa concern nito pero dahil galit ako sa kanya ay pilit kong maging manhid. Stable na siya for now, but I want to be honest with you. She had a psychosomatic episode. It's when emotional stress becomes too much that the body starts reacting physically. Sa case niya, nahilo siya, nangina and eventually fainted. Napanganga ako sa mabilis na sagot ni Doc Lester. Wala kami nakitang problem physically, but emotionally, she's worried. Halata namang matagal na niyang tinitiis iyong bigat. And to be honest, kung hindi niya mailalabas iyon baka maulit. Napatulala lang ako kay Doc Lester at hindi ko magawan lumingon kay Lander. Pakiramdam ko ay lumaki ang ulo ko dahil sa mata nitong nakapako na sa akin. Psychosomatic episode? What? Malakas na napamura si Lander na ikinalingon ko. Napahawak sa ulo si Lander at problemadong nagpalakad-lakad sa buong silid. Naguguluhan man ako sa sinabi ni Doc Lester. Mas naguguluhan ako sa reaksyon ni Lander na para bampasan-pasan niya ang buong mundo. Lumilipad ang mura nito at kulang na lang gusto nitong makipagsuntukan sa itsura nitong galit. Pwede ba? Kumalma ka, Griffin? Hindi nakakatulong yung galit mo. Listen to me first. Naibaba ni Doc Lester ang hawak na clipboard at mukhang naiirita kay Lander. Oh shit. Sorry. Napahilamos ito ng mukha at agad na tumabi sa akin. Hinawakan agad nito ang kamay ko na may dextrose. Gusto ko mambawi ng kamay ko ay mahigpit nitong hinawakan iyon. Buwisit talaga ito. Inayos ni Doc Lester ang kanyang eyeglasses at muling hinarap ang hawak na clipboard. Paano siya gagaling, Zimmerman? Napatikpos ng kilay si Doc Lester. Gusto kong kurutin si Lander. Hindi man lang nagpapaka-professional sa pagtatanong itong isa. Kahit nakabaro niya ito, ay nasa loob naman kami ng ospital. Based on Tina Ledesma's medical records, she experienced a psychosomatic episode. It is crucial to address the underlying sources of her stress or emotional difficulties. She requires management by a psychiatrist, along with counseling to better understand, support, and help regulate her body's response to emotional triggers. Shit! Mahinang napamura si Lander. Ako naman ay natulala sa naririnig kay Doc Lester habang nagpapatuloy ito sa pagsasalita. Relaxation techniques, breathing exercises, meditation at iba pang stress relief activities ang dapat gawin ni Miss Ledesma. At dahil sa kanyang medical records, may kasamang anxiety at depression, ay bibigyan ko siya ng antidepressants or anxiolytics for her medications. Are you damn serious? Galit na tono ni Lander. God, ayoko nang uminom ng mga gamot na iyon. Itinigil ko na nang pumunta ako ng Italy dahil alam ko sa sarili kong magaling na ako.
Tumikim si Doc Lester at nagpatuloy. She needs her family, friends, o kahit na sinong malalapit sa kanyang buhay para hindi maramdaman ng pasyente na nag-iisa siya. Kaya mas maigi, naiuwi mo na siya sa pamilya niya, Griffin. May halong sarcastic na patuloy ni Doc Lester. And last but not the least is a regular check-up para makita ang progress at maiwasan ang pagbalik ng kanyang symptoms. Marahan na binitawan ni Lander ang kamay ko at tumayo ito. Galit nitong hinarap si Doc Lester. How could you say she's showing those symptoms? Do you even know anything about her past condition? Tom! Lander slumped his fist against the wall, his shoulders trembling with rage. I know, I made mistakes. Plenty of them. But what the hell are you talking about? Her medical records. Did something happen to her and you just decided not to tell me this whole time? Napatigil siya. Bagyang namamaos ang boses. Something happened, didn't it? And you all kept it from me. I need to know the truth. Mabilis na nakalapit si Lander kay Doc Lester at tinawakan ng balikat nito. Lander, stop it! Malakas ako napasigaw dahil kulang na lang ay gusto niyang suntukin ng doktor. Cut the act, Griffin! We're trying to fix your dumb life here and you're mad at us. Don't blame anyone else. You're the one who fuck up. His eyes burned with fury as he stepped closer. Voice low but deadly. So own it. Gumagalaw ang panga ni Doc Lester na alam kong nagpipigil sa galit sa kanyang kaharap. Bala ko nang bumaba para awatin ang dalawa nang biglang may bumukas ng pinto at pumasok ang tatlong tao. Napanganga ako sa gulat. Anong kaguluhan ito? Maangas na nagsalita si Ate Mika habang inilalabas ang hawak na baril sa kanyang bewang. Dire-diretso itong pumagitna sa dalawang malaking tao. What happened, love? Patakbong nag-aalala na lumapit sa Ate Grace sa asawa nitong si Doc Lester. She still looks so pretty like a princess. Humakbang naman sa bandang gilid si Kevin, ang asawa ni Ate Mika. Wala itong imik pero ang angas na mukha nito at mabagsik ang mata. Napalunok ako at nahihiya sa sitwasyon ko ngayon. Lahat sila'y nakatingin na sa akin kaya napayuko ako. Alam ko naman na ako ang dahilan ng lahat. Hindi ko magawang umiti sa dalawang babae na naging mabuting kaibigan sa akin noon. Nahihiya ako dahil galit ako sa Bratso. Ang mga mabubuting kaibigan ko na kaibigan ng kapatid ko ay dinamay ko sa galit. Naging masama ako sa kanila kahit na wala silang kasalanan. Ilang beses nila akong nilapitan at kinumusta noon pero hindi ko sila hinarap. Wala akong mukhang maihaharap sa lahat ng mga ate kong mababait sa akin. Wala akong magawa kundi ang maiyak na lang sa sandaling ito. Shit! Baby! Napalapit ng mabilis si Lander sa akin at agad akong pinakalma. Baby, I'm so sorry. Sa sumunod na oras ay natahimik ang buong silid kung saan ako nakakonfine. Binigyan ako ng pampakalma ng nurse ni Doc Lester dahil nahirapan na ako sa paghinga. Kaya nung magising ako ay tahimik na ako at ako na lang ang mag-isa. Naulit lang nung unang pagising ko pero ngayon ay kalmado na ako. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang babae, si Ate Mika at Ate Grace na may dalang tray ng pagkain. Hi Tina, mabuti na lang at nakabalik na kami. Kanina ka pagising? Nakangiti si Ate Grace sa akin habang inilalapag ang tray sa side table. Hindi ko alam kung paano ko sila haharapin ngayon pero ayoko maging bastos na tao dahil lang sa nahihiya ako. Marahan akong umiling. Hindi naman. Kakagising ko lang din. Salamat. Are you hungry? Gusto mo subuan na kita? Tanong ni Ate Grace. Agad akong umiling at itinaas sa magkabilang kamay para pigilan ito. Hindi na. Hindi pa ako nagugutom. Maikli akong napangiti sa kanya. Hinila ni Ate Mika ang armchair para lumapit sa kama ko at naupo ito, habang si Ate Grace naman ay naupo sa gilid ng kama na kinahihigaan ko. Pwede ka ba namin ngayong abalahin, Tina? Kung okay lang sa'yo? Mahinahon na tanong ni Ate Mika habang nakadekwatro ito. Umahon ng konting kaba sa dibdib ko. Napalunok ako at hindi ko alam kung anong itatanong nila sa akin pero sa tingin ko ay tungkol ito sa pag-iwas ko sa kanila. 2 taon na ang nakalilipas. Ngumiti sa Ate Grace at hinaplos ang braso ko. Don't worry, hindi ka namin pipilitin kung ayaw mong sumagot. Mabilis na nagsalita sa Ate Grace. Pero gusto kitang tanungin, Tina. Mabilis na napatingin sa Ate Grace kay Ate Mika at pinandilatan ito. Kilala ko sa Ate Mika. Mahilig itong magtanong kahit na alam na ang sagot. Matalino ito at palaging advanced mag-isip. Marahan ako na tumango. Oh, walang problema, Ate Mika.
Ngumiti sa Ate Mika at biglang tumayo. Nagulat ako na bigla niya akong lapitan at yakapin ng mahigpit. It's been a long time, Tina. We all missed you. Mukhang nahiyang ka sa Italy. Mas gumanda ka. Nasyak ako sa sinabi ni Ate Mika. Hindi ko inaasahan ng ganito. Agad din itong bumitaw sa akin at inayos ang kumot ko. Yeah, super na-miss din kita, Tina. Ikaw ang naging bunso sa tuwing dumadalaw ko sa apartment. Niyakap din ako ni Ate Grace na kanina pa ako hinahawakan sa braso. Sobrang bango niya na parang naliligo palagi ng perfume. Hannah's been asking about you a lot lately. She can't wait to finally see you again here in the Philippines. Dugtong na salita nito. Hindi ko mapigilan na maluha dahil umiinit ang puso ko sa naririnig ko. Hinaplos ni Ate Grace ang likod ko. Magpapaparty daw sa Lian once na makauwi ka. Gusto ko na niya makita. Lalo na't buntis siya ngayon sa pangalawa nila ni Drake. Medyo emotional nang malaman niyang kasama ka na nakakambal niya. I'm sorry. I'm really sorry mga ate ko. Sa pahikbihikbi kong pagsasalita ay nasabi ko ang tunay kong nararamdaman kung bakit ako umiwas at umalis ng Pinas nang walang paalam sa kanila. Niyakap ako ni Ate Grace. Umiiyak kaming parehas. Hindi ko mapigilang maging emosyonal. Ang mga kaibigan ko noon na parang kapatid ko na ay hindi nila ako kinalimutan. Ako lang ang nagpakalayo-layo. Tina, it's okay. Wala kang dapat na ihingi na sorry. Karapatan mong umiwas sa amin at umalis dahil ikaw yan. Naintindihan namin ang sitwasyon mo dahil sa mga masasakit na nangyari sa buhay mo pero andito pa rin kami. Naghihintay sa'yo. Sa Ate Mika na naluluha habang nagsasalita. You were never just a friend to us. From the very beginning, you felt like a family. Like the little sister we never had but always wished for. We cared for you deeply and every memory we shared with you still holds a special place in our hearts. You brought joy, laughter, and warmth into our lives, and even now, we still think of you with so much love. Sumisingot pa sa Ate Grace. Hindi mo lang alam kung paano namin layasan ang mga asawa namin noong malaman namin ang nangyari sa iyo. Masyado silang masikreto. Kung hindi ko pa tinutukan ng baril ang asawa ko, hindi ko pa malalaman ang lahat. Napailing sa Ate Mika. Pinunasan ni Ate Grace ang luha ko ng tissue nang harapin ko sa Ate Mika. Pero bakit walang alam si Lander sa nakalipas na taon? Bakit ganun ang reaksyon niya? Hindi niya ba alam ang nangyari tungkol sa akin? Isa yun sa ipinagtataka ko nung kulang na lang ay gusto nitong mag-amok ng away. Palaging advance ang Brad Sovo at hindi mo pwedeng lokohin dahil marami silang paraang malaman ang lahat ng bagay. Napabuntong hininga sa Ate Mika at napailing. Sobrang daming nangyari, Tina. Umayos sa pagkakaupo sa Ate Grace at natahimik na nakatingin sa kawalan. Sa tingin ko hindi pa panahon para malaman mo nangyari, Tina. Kailangan mo muna magpahinga at umuwi sa pamilya mo. Pero bakit? May nangyari bang hindi ko alam? Mas maigi na makinig ka muna sa doktor mo bago mo marinig ang mga nangyari sa nakalipas na panahon. Maagap na sagot ni Ate Mika. Sa Ate Tanya, palagi kami nag-uusap ng kapatid ko. Wala siyang binabanggit na kahit na anong nasa Italy pa ako. Dahil ayaw kayo mag-alala. Hindi ba't umalis ka nang walang paalam sa amin lahat? Ako na rin ang nagsabi na huwag nang ipaalam ang lahat para sa mental health mo. You just left and we respected your decision. Kahit straight to the point ang sagot ni Ate Mika ay mahinahon pa rin itong nagsasalita. Hinawakan ulit ni Ate Grace ang kamay ko. Mas mahirap ang nangyari sa'yo, lalo na sa pagkawala ng supling mo. At sa pagkausap ng pamilya mo, hindi namin ito ipinaalam kay Lander. Walang alam si Lander sa nangyari sa'yo at wala ka ring alam sa nangyari sa kanya. Parehas kayong biktima dito. Sagot ni Ate Grace. Grace! Pinandilatan ito ni Ate Mika. Nagulat ako sa naging reaksyon nito at sumenyas na wag nang ituloy pa ang kasunod na sasabihin ni Ate Grace. May alam kayo na hindi niyo sinasabi sa akin? Umahon ang bigat sa dibdib ko. Umiling sa Ate Grace. Si Ate Mika ang sumagot. Kaya umuwi ka na muna sa Pilipinas para makapiling mo ang pamilya mo. Hindi tayo pwede mag-usap sa ganitong paraan lang. Bakit hindi pwede? Kaya kong makinig kahit ano pa yan. Puro na ako pasakit sa buhay. Kayang-kaya ko na yan dahil matagal na akong manhid. Umiling sa Ate Mika. That's not what I meant. May mga bagay na hindi minamadaling malaman, Tina. Kaya kung gusto mong malaman, please lang, magpagaling ka muna. Sumama ang mukha ko. Hindi pa ako balo para hindi maintindihan ang lahat.
Ginugulo niyo lang ang isipan ko. Kung di niyo kayang sabihin sa akin ngayon, sana hindi niyo nalang binanggit ang tungkol sa ganyang bagay. Dinagdagan niyo lang ang isipin ko. Pumait ang panlasa ko at nagsimula na naman na manubig ang mata ko. Calm down, Tina. I'm sorry, sana hindi ka namin binigla. Bumukas ang pinto at pumasok si Kevin na asawa ni Ate Mika. Siya lang mag-isa at mabilis na naglakad palapit sa kanyang asawa. Love, we need to hurry up. Tumayo sa Ate Mika at agad siyang niyakap sa bewang ng kanyang asawa. Nawala sandali ang bigat sa dibdib ko dahil sa mag-asawa na sobrang sweet tingnan. Right now? Tumango ito at nilingon kaming dalawa ni Ate Grace. Yeah. Nagring ang phone ni Kevin at sinagot nito. Ibang lengguwahe iyon kaya Chuck sa Bratsovo galing ang tawag. Alright. Pinatay ni Kevin ang tawag at kinausap ng mahina ang asawa nito. Mabilis lang din na umalis ito na parang hangin. Bumuntong hininga si Ate Grace. What is it? Tanong ni Ate Grace. Napahaplo sa batok si Ate Mika. Ngayon na pala tayo aalis. Akala ko yung weeks pa tayo dito. Nangunod ang noo ko. Hindi ko sila maintindihan. Bago pa ako makapagtanong ay agad na bumukas ang pinto. Nagmamadali sa pagpasok si Lander na parang tuliro at nang makita ako ay kulang na lang ay lumipad dito. Baby! Napababa ng kama sa Ate Grace dahil kay Lander. Pumasok si Doc Lester. Kasunod dito ang 3 miyembro ng Bratsovo. Si Alex, Alvin at Tyrone. Sa mabilis na oras ay pinasakay ako ng wheelchair kahit hindi naman ako baldado. Nalaman ko na sariling private hospital na mag-asawang Zimmerman ang ospital na pinagdalhan sa akin dito sa Dubai na karamihan sa mga empleyado ay puro Pinoy. Sumakay kami ng private plane ni Alex na siya mismo ang piloto at kasama nito ay si Tyrone. Hindi ko alam kung ano ang meron ngayon dahil parang may mission sila dahil puro sila aligaga. Kahit na si Lander na kahit busy ito sa ginagawa ay nasa tabi ko at palagi akong tinatanong kung ayos lang ako. Kahit masama pa rin ang loob ko dito at sinusungitan ko ito ay hindi ito nagpapa-apekto sa ugali ko. Bawat galaw ko'y nakaalalay ito. Maski sa pagkain ay kulang na lang ay subuan ako kung hindi ko lang inaawat. Sa mahigit na 9 na oras ay nakarating kami ng Pinas ng madaling araw. Sa buong panahon ng aming paglipad ay hindi masyadong naging boring dahil parang nasa KTV bar ang loob ng private plane. May kantahan, kwentuhan na ang iba ay puro kalokohan. Lalo na at mahilig magbiro si Alvin Miller. Kahit wala sa itsura nito ang maging comedian. Hindi nawawala ng pagkain na sinaserve ni Ate Mika at Ate Grace. Hindi kami bumaba ng naiya at dumiretso kami sa headquarters ng Bratsovo. Kahit na masakit na sa pang-upo ay kinaya ko na lang dahil wala din namang ibang choice at hindi lang ako ang mukhang pagod sa biyahe. Si Lander ang nakahawak sa akin dahil ayoko nang umupo sa wheelchair. Kahit anong taboy ko sa kanya ay para lang akong nagtaboy ng langaw na hindi nakikinig. Kaya hinayaan ko na lang at parehas kaming pagod. Nauna nang bumaba ang ibang kasama namin habang kami ang panghuli. Napasingap ako sa gulat na nasa airstair pa lang ako. Nakakatayo ay nakita ko na ang mga tao na nasa ibaba at kumakaway. Sa atatan niya, kasama nito ang asawang si Dustin. Nanubig ang mata ko dahil unexpected kong makikita ang kapatid ko. Ate! Nagmamadali ako sa pagbaba ng hagdan. Baby, be careful. Hindi ko pinansin si Lander pero hindi ito pumayag na bitawan ako kaya nakaalala ito habang bumababa kami ng hagdan. Patakbo akong nilapitan ni Ate Tanya nang makababa ako at kusang binitawan ako ni Lander. Ate! Tina! Mahigpit kami nagyakap at nag-iyakan dahil sobrang miss na namin ang isa't isa. Kahit na nagkakausap kami madalas sa phone at video calls, ay iba pa rin talaga akong magkikita physically. Ate! Sila mama at papa! Alam ba nila na pauwi ako? Umiling ang kapatid ko habang pinupunasan ang luha ko. No, wala pa silang alam. Kahit ako'y nabigla nang malaman kong pauwi ka na. Kaya kahit ayaw kong pasamahin ang Kuya Dustin mo, ayun, nagpumilit ako para makita kita. Lumingon ako sa gilid kung saan ang ilang Bratsovo ay nagtumpukan at nag-uusap kasama na doon si Lander na patingin-tingin pa sa akin. Ate, kinidnap ako ng kagong yun. Mahina akong pagsusumbong habang umunguso kay Lander. Huminga ng malalim sa atata niya, tinawakan ang kamay ko. He saved you, Tina. Naguguluhan ako sa sinabi ng kapatid ko. Hindi ate, galing ako kalabayan sa pamilya niya. Pauwi na ako, kadadap niya ako at may trabaho pa ako naiwan sa Italy.
Matagal na kaming hiwalay niyan at wala na akong balita sa kanya pero bakit bigla siyang lilitaw para kunin lang ako? May halong galit kong salita. Tina, lumapit sa Ate Mika kasama sa Ate Grace. Let's go inside. Pagyaya ni Ate Mika. Hinila ko ng kapatid ko para pumasok. Nakahawak lang ako sa braso niya para hindi lumapit sa akin si Lander. Ito ang pangalawang pagpunta ko dito sa loob ng headquarters. Noong una ay hinahanap ko si Lander sa mga kasamahan nito. Halos lumuhod pa ako para lang tulungan ako na mahanap si Lander ng kanilang big boss pero wala akong napala. May ilang personnel na nakalibot sa buong headquarters. Parang dumami ngayon kaysa noon. Siguro ay marami silang na-recruit para sumunod sa yapak ng Bratsu. Napasingap ako sa gulat nang may lalaki nakatayo habang may malaking rifle sa katawan nito. Si Mr. Ice Carter. Ate, isa siyang... Napalingon sa Ate Tanya sa taong tinitingnan ko. Have you met him before? Tumango ako. Isa siyang combat personnel sa US Navy na nag-training sa Bratsu. Si Mr. Carter. Oh my God. Tumango sa akin si Ice Carter kaya maikli ko siyang nginitian pabalik. Kaya pala kakaiba ang tindig nito noon sa Italia. Hindi pa man kami nakakapasok sa loob ng entrance ay bumungad ang isang matanda na may hawak na tungkod. Si Big Boss. Nagkaedad na ito pero matikas pa rin. Mabilis na nagsisaludo ang Bratsu pagkakita nila sa kanilang Big Boss. Bago maunang pumasok ang Bratsu ay tinakbo ako ni Lander at bumulong kaya napabitaw ako sa kapatid ko. See you later, baby. Tinaasan ko ito ng kilay. I love you. Sabay halik sa labi ko ng mabilis. Bago pa ako makareact sa ginawa nitong paghalik sa akin ay nakatakbo na ito sa loob ng headquarters kung saan nauna nang pumasok ang mga kasamahan nito. Kinikilig ako, be? Malakas na tumili sa Ate Grace. Napailing naman habang umingisi sa Ate Mika. Bigla akong nahiya at kulang na lang ay lumubog sa kinatatayuan ko. Tara na. Hinila ako ni Ate Tanya. Ang awkward lang. Buwisit talagang lalaki na iyon. Hindi kami nagkaroon ng pag-uusap ni Lander nang makapasok sa loob ng headquarters dahil pumasok sila sa secret room kung saan ang confidential meetings ng Bratsu. Nagsiuwian na rin ang mga kaibigan ni Ate Tanya at niyaya niya akong umuwi sa kanilang mansyon. Sobrang pagod na ang katawang lupa ko sa mga nangyari at sa mahabang biyahe namin. Hindi na ako tumanggi sa kapatid ko dahil namimiss ko na rin makita ang dalawang pamangkin ko. Kasama mga bodyguards na Ate Tanya, nakauwi kami ng pasado alas 5 ng umaga. Agad kami sinalubong ng mga mababait na kasambahay na naging kaibigan ko na rin. Nakakatuwa na makita ang may edad na si Nanay Lourdes. Puting-puti na ang buhok nito at mabagal na rin kong kumilos pero nandito pa rin siya. Hindi para maging mayordoma kundi pamilya na nila Kuya Dustin. Diyos ko, Iha, masaya ako na makita kang muli. Mahigpit akong niyakap ni Nanay Lourdes. Namiss po kita, Nanay. Salamat sa Panginoon. Lalo kong gumanda. Humiyang ka pala sa Italy. Hinawakan ako sa braso ni Nanay at sinuri mula ulo hanggang paa. Napangiti ako sa matanda na hindi nagbago sa tuwing nakikita ako noon ay palagi akong pinupuri. Pasensya ka na at hindi ako nakapaganda ng maraming pagkain. Hindi ko akalain na susunduin ka pala ng iyong kapatid. Akala ko'y may emergency lang na pinuntahan na mag-asawa. Diyos mio, sandali lang. Akmang bibitawan ako ni Nanay Lourdes nang pigilan ko. Ayos lang po, Nanay. Busog na po ako dahil kumain na po kami sa biyahe na Ate Tanya bago po umuwi. Ngiti ko sa matanda. Napakamot si Ate Tanya. Sorry po, Nanay. Hindi na po namin nasabi ni Dustin. Nagmamadali po kasi yung isa. Tumatango si Nanay Lourdes. Ganun ba? Naku, dapat lang na magpahinga na. Mukhang wala pa kayong tulog Lalo ka na, Iha. Uminit ang puso ko sa concern ng matanda sa akin. Salamat po, Nanay. Tinawag ni Ate Tanya ang isang kasambahay para maghanda ng makakain para sa mga anak. Samahan mo, Nanang, sa Ate Tina mo sa guest room. Lumapit ang isang batang-bata na babae na mukhang bago pa lang nakasambahay dahil ngayon ko lang nakita. Kadalasan sa kasambahay ni Ate Tanya ay kilala ko dahil nagtatagal ang mga tao sa mansyon ni Dustin. Opo, Ma'am Tanya. Niyaya ako ni Naneng na sumama sa kanya at nauna na itong naglakad kaya sumunod na ako. Nagpaalam na ako kay Nanay Lourdes at sa kapatid ko. Mamaya ko na lang kukulitin ang dalawang pamangkin ko dahil hindi ko na maintindihan ang itsura ko ngayon. Habang paakyat kami ng hagdan ay nakakurious ako kay Naneng. Hi, matagal ka na dito, Naneng?
Ngumiti ako sa kanya. Mukhang nagulat ang bata sa akin pero saglit lang iyon at nahihiyang ngumiti. Hindi pa naman po. Magtatatlong buwan pa lang po dito, ma'am. Okay. So, hindi ka nag-aaral? Umiling ito pero nakangiti pa rin kahit mukhang nahihiya. Maganda si Neneng kahit morena. Hindi po muna ako nag-enroll nitong school year, ma'am. Mag-iipon po muna ako bago bumalik sa pag-aaral. Nalungkot ako sa sagot nito. Mukhang mabait at responsable sa buhay. If you don't mind, Neneng, how old are you? Mukhang ang bata mo pa. Mabilis itong sumagot. Kaka-16 ko pa lang po nitong nakaraang buwan, Ma'am Tina. Medyo namula ang pisngin nito. First time ko nga po na maghanda. Ang bait po ni Sir Dustin at Ma'am Tanya. Bukod sa marami pagkain, binigyan pa po ako ng pera na iba pa sa sahod ko. Natuwa ang puso ko habang tinitingnan ng batang ito na kumikislap ang mata habang nagsasalita. Really? Tumango ito. Tapos, gusto po akong papasukin ni Sir Dustin sa paaralan pero tumanggi po ako kasi late na po ako para pumasok ng senior high. Ang sabi po sa akin ni Ma'am Tanya ay next year, papapag-aralin nila ako. Hindi ko po tinanggihan kasi gustong gusto ko po talaga na mag-aral. Naantig ang puso ko sa sinabi ni Neneng. Hinawakan ko ang kamay nito at ngumiti. Kayang-kaya mo iyan, Neneng. Mabuti na lang at napunta ka sa tao mabubuti. Mukha kang matalino at may pangarap sa buhay. Mag-iingat ka lang parati. Pampalakas ko ng loob dito. Tumango ito. Opo, salamat po, Ma'am Tanya. Ate Tina na lang. Huwag mo na akong tawagin, ma'am. Napakamot dito sa ulo. Nakakahiya po, ma'am. Shh, okay lang yan. Hindi mo naman ako amo at bisita lang ako dito. Natatawa kong salita dito. Sige po, Ma'am Ate Tina. Sa maikling pag-uusap ay nakarating kami sa guest room. Sinabihan ko na lang sa Neneng na wag na akong hatiran ng pagkain dahil lalabas na lang ako ng kwarto pag nagising ako. Nang makapasok ako sa kwarto ay agad akong dumiretso ng bathroom para maligo. Hindi nagtagal ay nagpunta ako sa closet. May mga damit doon na mukhang inihanda na para sa akin. Kung sa bagay sa Ate Tanya ay palaging naghahanda ng mga damit ng kanyang bisita once na may dumalaw sa kanya. Mabuti na lang at kasya ang bagong suot kong underwear at pajama. Pasado 6:00 na ng umaga nang makatulog ako. Naalimpungatan ako dahil may nangangatok ng malakas sa kwarto ko. Tita! Tita! Malalakas na katok ang naririnig ko na walang tigil kaya napabangon ako. Napasingap ako nang ma-realize ko na nandito pala ako sa mansyon ng kapatid ko. May naririnig ako nagsasalita na mukhang may pumipigil sa mga bata. No! I wanna see my Tita Tina! No! Boss, iyon ang pamangkin ko sa Trisha. Tita! Tita Tina! Si Terrence iyon. Napalingon ako sa wall clock. 10 minuto bago mag-12 ng tanghali. Bumaba ako ng kama dahil mukhang balak nilang sirain ang pinto bago ko pa mabuksan iyon. Pagkabukas ko ay nakabungad sa akin ang 2 bata na nabitin sa pagkakakatok ng pinto at napatingala sa akin habang ang 2 yaya ng mga ito ay mukhang problemado sa kanilang alaga. Malakas na nagsigawan ang 2 pamangkin ko nang makita ako. Agad akong sinugod ng yakap ni Trisha at Terrence. Tungtungan naman ako habang niyayakap ako ng 2. Sobrang na-miss ko ang mga kakulitan ng 2. Oh my God! You two have gotten so big! Tita miss you so much! Halos maluha-luha ako habang hinahalikan ko sa pisngi ang 2 makulit. Trisha is already 7 years old and Terrence is 3 years old. 2 taon lang akong nawala pero ang bilis nilang lumaki. Nakakataba ng puso dahil parang anak ko na ang 2. Humingi ng pasensya ang 2 yaya ng mga bata. Pinabalik ko na lang sila sa ibaba at ako na ang bahala sa 2 makukulit. Madaldal si Trisha na hindi nauubusan ng kwento. Naalala ko lang nung panahon na kami palagi ang magkasama noong nasa probinsya pa kami nakatira. Para kami magnanay dahil lagi kami magkasama at wala pa sa mundo noon si Terrence. Lalong gumanda habang lumalaki si Trisha at lumalabas ang pagiging matalino nito. Nakakatuwa dahil marami itong talent at ipinagmamalaki nito ang achievement dito sa school. Habang si Terrence naman ay nag-aaral na rin sa nursery. Kay gwapong bata na mukhang expensive ang itsura nito. Hindi ito sobrang makulit na kahit lalaki dahil tahimik ito at magsasalita lang pagkakausapin. Hindi tulad sa kanyang ate Trisha na hindi nauubusan ng salita. Sabay kaming bumaba sa elevator at sa magkabilang kamay ko sila hawak dahil ayaw nilang hindi ko sila hawakan. Pagkababa namin ay nasalubong pa namin sa Ate Tanya na may suot na apron.
Diyos mio, kayong dalawa talaga. Nagpapahinga pang tita Tina niyo, ginulo niyo na sa kwarto niya. Ngumuso si Trisha. We really want to see Tita Tina. Terence and I have missed her terribly. Haven't we, Terence? Terence nods while smiling. I'm sure Tita Tina misses us too, right? She's simply the best auntie ever. Nagsalubong ang kilay ni Ate Tanya na natatawa. Kau talaga to, Trisha, ha? Palagi mong dinadami ang kapatid mo. Napapailin pa ito habang lumalapit sa kanyang bunso. Ayaw namang sumama ni Terence. No, Mommy. I want Tita Tina. Ang accent ni Terence ay pang-British. Hindi ko alam kung ito na itinuturo sa school nito expansive o dahil sa kakanood nila ng TV. Hayaan mo na ate. Ako na bahala sa mga pamangkin ko. Namiss ko din sila talaga ng sobra.